When you worry too much, baka kulang din sa panalangin. James 5:13, is any one of you in trouble? He should pray. Nakita nyo yung simple, mabisa, makapangyarihang solusyon pag ang tao may trouble, he should pray. Unang-una, prayer can change the situation. And even if prayer doesn't change the situation, praying will change your heart. Kaya hindi pwedeng yung prayer walang pakinabang. Maaaring gawin ito yung ginugusto natin na mabago ang sitwasyon, malutas ang problema, dumating ang solusyon, etc. etc. O kaya hindi man ganon, nabago naman ang pananaw natin, nabago ang ating pag-iisip, ganun pa rin ang bunga, tumahimik ka. Ang mahalaga naman sa tao, yung payapa siya eh. Yung tahimik ka kahit may problema, kahit nga hindi masolve yan, tahimik ka pa rin. Daig mo pa yung nasolve yung problema, pero magulo pa rin sa ang isip niya. Kaya ang mahalaga yung kalooban. At napaka-importante nito mga kapatid, tandaan natin, hindi ninyo kayang kontrolin ang mundo. Hindi ninyo kayang kontrolin ang global warming. Hindi nyo kayang kontrolin ang earthquakes. Hindi nyo kayang kontrolin ang mga political turmoils. Hindi nyo kayang kontrolin na maging sakit. Pero kaya yon ng Diyos. Kaya pag ipinapanalangin mo at inilalapit, ang laki-laki ng nagiging inhawa mo dahil alam yun ng Diyos. At kung gusto niyang baguhin yon, sinong makakapigil sa Kanya? At kung hindi niya binabago, meron siyang magandang dahilan. Manalig ka na magandang kanyang dahilan kahit kung minsan hindi naabot ng iyong isip. Pero eto pa, kung hindi mo makontrol ang mga bagay na yan at hindi kinontrol ng Diyos para sa kagustuhan mo, meron ka pang pwedeng kontrolin, kapatid, yung kalooban mo. Pag pinili mong manalig, pinili mong sumamba, at pinili mong pumanatag sa salita ng Diyos, hindi ka tatablan ng pinoproblema mo. Kaya laging kapaki-pakinabang ang pananalangin. So you always pray and pray and pray. Yung madalanginin, malayo yan sa pag-aalala. Lalo't ang pananalangin ay punong-puno ng pasalamat. Kasi kung nananalangin ka ng nagpapasalamat, oo nga naman, naaalala mo unti-unti na ang dami ng mga maganda sa buhay na dapat ipagpasalamat, nababalanse ang iyong alalahanin at natutuwa ka pa kung lumaon. Ngayon, maraming ganito mga kapatid. Sobrang nag-aalala, matatakotin, nerbyoso, dahil kulang lang sa saya. Kulang sa libangan o sa sarap sa buhay. Napakahalaga na ang tao ay may saya, may libangan, at may sarap ng buhay. Kaya marami mga tao naghahanap ng aliw. Kung bakit marami naman sa atin, kahit nakakaranas tayo ng hirap, nagiging judgmental tayo sa mga nag-aaliw. Ano naman ang sama sa mag-aliw? Kung hindi mo ninanakaw ang yung aliw, wala kang pinapatay, wala kang ginagawa ng masama. Kaya pag tumatanda na ang tao, marami dyan nagkakaroon ng diversyon. Alam nyo, yung may diversyon, napakalaking blessing yan. Kasi ang daming alalahanin. Pag tumatanda ka na, nararamdaman mo na yung mga kasukasuan mo, ayaw na masyadong tumiklop o bumuka ang mga tuhod mo at mga braso. Nararamdaman mo ng mahihiluhin ka, halimbawa, lumalabo ang iyong mata, dumadami ang iyong mga sakit, at kumukonti, usually ang iyong pera. Bihira naman yung papayaman, papadami pera, no? Kadalasan ay papaubos, nawawala ng hanap buhay, nagre-retire. Tapos ang mga mahal mo sa buhay na uubos na. Ang lahat ng mga tiyo mo, magulang, ubos na, parang yung kayo na lang na magkakapatid ang next in line. No? Dati may mga matatanda kang tinitingnan, pinagmamanuhan. Ngayon, wala na, ikaw na lang lagi ang pinagmamanuhan. So iniisip mo, ako na kaya next. Yung lampas ka na sa alas 12 tanghali ng buhay, yung mga nasa alas 3, alas 4:30 ka na, alam mo yun na malapit na akong humarap sa mga katotohanan. Alam nyo yung mga ganon, sobrang magbigay ng alalahanin. At hindi na iintindihan nyo ng mga tao na hindi pa nakakaranas noon. Kaya marami sa ganong edad, mga past 50, kung kailan pa nagkaroon ng ganong edad, machichismis pa, ang bata-bata naman ang boyfriend ni kumare. Kung biyuda naman siya, ano? Di ba? Kung bata ang boyfriend niya, naiinggit ka. Di ba? Ang bata-bata naman ang girlfriend ni ganon, kung biyudo naman siya o wala naman siyang asawa, ano naman ngayon? If there are 2 less lonely people in the world.
Do not be judgmental sa mga tao naghahanap ng saya. Kasi kadalasan, yung saya mo na lang ang nagtatawid sa'yo sa dilim ng gabi. Yung konting saya mo na lang ang nagbibigay sa'yo ng dahilan para mabuhay pa uli, para bukas o next week. Yung konting libangan mo ang nagbibigay sa'yo ng liwanag sa otherwise ang dami-dami mo mga alalahanin sa buhay. Hindi dapat silang ginajudge. Pag may nakikita kang dalawang taong magkasama, hindi sila magkaedad, ang tanda-tanda naman ng boyfriend niya, baka naman kulang siya sa pag-ibig ng magulang nung araw. Mabutit nakakuha na ng husband, meron pang tatay. Kung minsan bonus, may lolo pa. Inggit ka, di ba? Kung minsan naman, bakit kaya ang bata-bata nang nagugustuhan ito, may edad na siya? Kung puro kapwa matanda niya ang nakikita, ang pinag-uusapan laging arthritis, blood pressure, blood sugar, mga katarata, glaucoma, nakaka-depress. Kaya kung minsan masarap kasama yung bata na walang iniisip na mga alalahanin, puro happening at gimmick ang naiisip, nalilimutan mo mga problema mo. At yung problemang hindi nasosolve, malaking bagay kung nalilimutan man lang kahit sandali. Because you keep your sanity and you keep your cheerfulness. Mga kapatid, huwag kayong killjoy sa mga taong humahanap ng ligaya kasi hindi nyo naman papaligayahin . Halimbawa, yung nanay nyong byuda, may boyfriend. Mano, byuda naman. Bakit sasamahan mo ba siya pag gusto niyang manood ng TV? Sasamahan mo ba siyang manood ng sunset? Hindi rin naman, busy ka rin sa sarili mong asawa at mga anak. Tapos pinagkakaitan mo yung nanay mo, yung tatay mo ng kaligayahan. Ang mga tao kasi maraming dala, maraming problema. Matuwa tayo pag nakakakita sila ng konting itinatawid sila sa ganong mga hirap. Pasalamat ka na hindi na nga ikaw ang magtatawid at hindi na ikaw yung kailangang laging nandoon. People have needs. Kaya kailangang maging maunawain. Kaya kung marami tayong mga alalahanin, baka kulang ka lang sa entertainment. Hindi naman masama yung entertainment basta wala kang binibreak na law of God. Kumisa kasi yung mga relihiyoso kung bakit galit na galit sa mga tao. Hoy, alam mo, Christian na Christian si nakita ko siyang nagbingo. Kung lumigaya ba siya, hindi naman ninakaw sa iyo yung pantaya. No? So, marami magtatanong niya sa akin and marami will feel uncomfortable but lalo yung mga may edad na nating mga nanay, mga tatay, kung ikaliligaya nila, diba? Kakausapin mo ba yan sa haba ng mga kwento? Hindi naman lagi. Basta't walang nananakawan at hindi ka naman naghahangad, gusto mo lang malibang. Kung gusto ng Panginoon, tayo ay magkaroon ng buhay na masaya. Si Elijah, propetang-propeta, natalo ng lungkot, gusto tuloy mamatay. 1 Kings 19:3-5. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the desert. He came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Then he lay down under the tree and fell asleep. Nakita niyo ang problema niya, natatakot siya, nagtatakbo siya, napagod, tapos iniwan pa niya yung assistant niyang lalaki, nag-isa siya maghapon, magdamag, sobrang nalungkot, na-depress tuloy, pinaghahalo-halong gutom, pagod, gusto tuloy mamatay. Pero nung ginising ng anghel, pinakain, pinainom, pinatulog uli, ginising, pinakain, pinainom, pinatulog uli. Sumaya na naman, tuloy na naman ang ministry niya. Mahalaga nakakatawid ka sa difficult days. Ecclesiastes 2:24, a man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. This too I see is from the hand of God. Nakita nyo, mapakahalaga kay Solomon i-emphasize na sabi niya, yung pagkain, pag-inom, pagsasaya, galing din yan sa Diyos. Bakit niya idinidiin? Kasi akala ng iba, ang galing lang sa Diyos, tinik, krus, pasakit, kalbaryo. Kaming ganon. Kung kailangang danasin yon, danasin. Pero hindi laging ganon ang kalooban ng Panginoon. Gusto niya tayo na mag-enjoy. At sinabi, to find satisfaction in all His work. Not in somebody else's work, not in somebody else's fruits, but in someone's work. In other words, kung nasan ka ko, anong ginagawa mo, doon ka umimbento ng saya. Doon ka humanap ng ikaliligaya mo. Sapagkat yun ang doable, yun ang reachable. Ecclesiastes 3:13, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. This is the gift of God. Gusto ng Diyos, pag kumakain ka, masaya ka. Umiinom ka, na-enjoy mo yung iniinom mo.
May ginagawa ka, hindi ka nagdadabog, natutuwa ka sa ginagawa mo. Ang payo pa ni Solomon, Ecclesiastes 9:8, always be clothed in white and always anoint your head with oil. Baka naman bukas sa kaputi na kayo lahat. Yung puti kasi is associated with linen sa Israel at sa mga disyertong bansa tulad ng Egypt, kaya lahat ng mga nobles laging naka-white, nakalinin. Ibig sabihin kasi comfortable and beautiful. So ang sinasabi ni Solomon, be comfortable, have pleasure, and enjoy beauty, even in what you wear. Sa dami ng lungkot ng mundo, pag may konting saya na pwede mong kunin sa hangin, kunin mo. Pag may konting kaligayahan, kunin mo. Kasi maraming kalungkutan na hindi mo pwedeng iwasan. Mabuti na yung marami kang deposit sa alkansya ng saya, para pag may panahon ng pagdurusa, may madukot kang saya, pampalakas sa mga araw na malungkot ka. Kaya kung may pagkakataong sumaya, magpakasaya ka. May pagkakataong gandahan ng environment, gandahan mo kasi kung minsan napipilitan kang tumingin sa hindi maganda. Meron kang pagkakataong guminhawa, pag ginhawahin mo. Kasi maraming beses hindi ka maginhawa at wala kang magagawa tungkol doon. So buti na yung marami kang pabaon sa sarili mo na saya, tawa, kagandahan, para pagka panahon ng tagsalat, meron kang panggagalingan ng lakas. Surround yourself with what is beautiful and pleasurable and comfortable. Sabi nga ni Balagtas, sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamaya'y sukat tibayan ang dibdib. At ang isa sa mga pagpapatibay niyan, whenever you can be happy, be happy. So that when sadness that cannot be avoided comes, then you are well equipped. Because yung balance mo, kahit ma-withdrawhan ng lungkot, yung sayang nakatago, ang balance mo, marami pa ring sayang natira. Kaya ministry natin, mga kapatid, na magpasaya rin sa isa't isa. Hindi magpalungkot. Hindi may nagsasaya, maiinis ka. May nagkakakanta ng I did it my way, babarilin mo. No? Hayaan mo siya magkakanta. Alam mo ba kung anong problema niya sa buhay? Baka kailangan niya ang kidney transplant. Baka yung asawa niya may cancer. Baka ang mga anak niya walang pangmatrikula. At gusto na niyang tumalon sa ilog na walang tubig dahil El Nino. Kaya ang laki ng problema, tatalo ka sa ilog, di ka malulunod. So malaking problema yun. So kumanta na lang siya ng I did it my way kahit wala sa tono, babarilin mo pa. Surviving na nga yung tao. Marami sa atin, they're just trying to survive. Kung minsan nagdadamit ng akala mo payaso o Santa Claus o snowman, hindi mo siya maintindihan. Pero kung nagpapaligaya ba sa kanya, hindi naman ninakaw sa iyo yung suot niya, anong paki mo? Hayaan mo siya, masaya siya. Hindi natin dapat ginadjudge yung kapwa according to our standard. Ako, hindi ko isusuot yan. Siguro, kontento ka sa buhay mo ngayon, masaya ka. Iba ka may hinahanap siyang ligaya na hindi mo naman ibibigay. Ano ngayon kung gano'n ang suot niya? Mahalaga sa spiritualidad, ang tunay na spiritualidad, ang bunga niyan, mga kapatid, kabaitan sa kapwa. Kung hindi ka mabait, kahit sa ulo mo yung buong Biblia, sayang lang. Para ano?